Okay. Magandang magandang araw po uli sa ating lahat. Ah, Ako lamang po ay nandito para magpaalala, gawin ang aking obligasyon bilang mamamayan. Okay. Kagaya ng mga sinasabi ko sa ating mga previous na video, tayo po ay mayroong obligasyon na dapat gampanan. Ah, Kailangan ay meron tayong pakialam sa ating kapwa, kalikasan. Ah, Hindi po pwedeng walang pakialam. So, dito lamang po aking napapansin at ako'y nalulungkot. Ako po'y laging nalulungkot pagka merong ganitong mga bagay na may mali, ako'y nalulungkot. Kaya halimbawa nakikita ko ang ating mga leader, ating mga politiko, ating mga yun na nga, na sila ang ating inaasahan. Ha? Sila ang ating inaasahan na mapaayos ang ating ah, kalagayan, ang ating o mapa-asenso ang ating ekonomiya, mapaganda ang ating sitwasyon sa buhay. Na nalulungkot ako na sila pa ang nakikitaan natin ng hindi magandang halimbawa, kagaya ng halimbawa na away-away, no? Patutsadahan, makarinig lang ng konting salita, makakarinig lang ng konting salita, banat din. Nakakalungkot. Yan ang sinasabi sa Biblia, sinasabi ng Diyos na o sa Biblia na sinasabi na magalit ka na huwag kang nagkakasala. Okay lang po na sagutin natin yung ating mga halimbawa yung ating mga detractors or naninira sa atin. Sagutin natin ng in a God's way, in a godly way, ganyan. Ano ba sabi? Sinampalang ang kaliwa, ibigay mo pa yung kanan, parang ganon. Binato ka ng tinapay, binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yun po ang gusto ng Diyos sa atin. Hindi yung tayo po yung mga leader, tayo po yung mga pinag-aralan. Tayo pa yung nakikita ng hindi magandang halimbawa, yung away-away. Mali po, nagkakamali po tayo. Kaya yan ang sinasabi sa kwalifikasyon ng pagtakbo Filipino citizen and can read and write. Bakit? Kahit hindi ka nakapag-aral, Filipino citizen ka, pwede ka makapagbasa ka at makapagbusad ka, pero may puso ka. May puso ka. May puso ka na nagmamahal. Kasi pag nagmamahal ka, hindi ka nagnanakaw, hindi ka nangungurap. At pag nagmamahal ka, lagi mong iniisip ang magandang kapakanan para sa ating kapwa. Lagi mong iniisip na ikaw ba ay nagiging magandang halimbawa, ikaw ba ay nagiging kapakipakinabang sa ating kapwa, parang ganon, sa ating kalikasan as well. Kaya hindi sinasabi na sabi kailangan sa politika kailangan abogado ka, kailangan may pinag-aralan, kailangan mataas ang pinag-aralan mo. Napakarami na nating politiko na kitataas ng pinag-aralan, mga matatalino. Pero hindi ko sinasabing wala silang puso Pero ang sinasabi dito, kailangan talaga may puso ka sa pinag-aralan kasi ganito yan sa nag-aaral. Sa nag-aaral ganito natututo ka lang mag-English. Ganyan lang ang pag-aaral, natututo ka mag-English, natututo ka mag-compute. Natututo ka ng kung paano mo ganyan nga, matututo ka mag-English, matututo ka mag-compute. Yun lang Pero wala kang puso. Wala kang puso. Kaya tingnan mo, hindi naman sa nagsasabi ako napakarami na nating leader na kitatas ng pinag-aralan. Nasa nating bansa hanggang ngayon. Mga korap, ang daming nahuhuli minsan sa BIR o kung saan. Mga abogado, mga
nakukulong dahil sa korupsyon. Yun ang sinasabi. Yan ang sinasabi, kaya minsan sasabihin ng mga politiko, minsan sasabihin, dapat ang ano ganito, dapat college graduate, dapat hindi ako believe doon eh. Hindi na nila napatunayan yan eh. Bakit? Napakarami na nating politiko na mga cum laude, mga top sa bar exam, ha? Pero hindi nila napatunayan, walang anong tawag dito? Hindi nila napatunayan na kailangang mataas ang pinag-aralan mo bago ka pumasok sa politika. Alam mo ang kailangan sa politika, puso. Yung pusong nagmamahal. Kasi pag nagmamahal ka, pinagdarasal mo ang ating kapwa. Ha? Pinagdarasal mo. Pag pinagdarasal mo, instead na kukurapin mo yung pera, hindi mo kukurapin eh. Itutulong mo eh. Kaya hindi po basis na sasabihin natin na dapat college graduate sa ating mga politiko. Wala pong hindi po naging basis yun eh. Ha? Yun lang ang gusto ko ipaalala. Nakikita ko, ha? Hindi tayo nagiging magandang halimbawa sa mga, hindi natin na itataas ang moral ng ating mga kapwa sa ating mga ginagawa. Nag-aral tayo, mga degree holder tayo, pero makikita kung paano tayo magsalita, kung paano tayo magtaray, kung paano tayo sumagot sa mga naninira sa atin, o kung paano sagutin ang mga problema. Yun lamang po ang akin napapansin. Sana po maging halimbawa tayo, magkaroon tayo ng pride na tayo yung nag-aral. Kailangan makita ito. May pinag-aralan ako, kailangan mahinahon ako, kailangan magpakita ko ng magandang halimbawa, ipakita ko na ako nag-aral, sa pamamagitan ng kung paano ako magsalita, na ako ba ay hindi, sila ba ay na itataas ko ang kanilang mga moral ako ba nagiging magandang halimbawa para sa kanila, para maitaas ko ang kanilang mga moral. Hindi po yung sa ating panakikita yung mga pangit na ugali. Napaka mali po. Yan lang po, maraming pong salamat.